Tulungan niyo po akong ilibing ang kapatid ko. Ang mga salita ay tila isinampal ng malakas na hangin sa mukha ni Ricardo Monteverde. Mas malamig pa sa buhos ng ulan na walang tigil na humahampas sa bintana ng kanyang mamahaling sasakyan. Napatitig siya sa dalagang nasa labas. Basang-basa. Nakayapak. Ang manipis na damit nito ay halos dumikit na sa payat na katawan. Sa ilalim ng nanginginig na ilaw ng poste sa iskinita, ang mukha ng dalaga ay nababalot ng putik at ng isang uri ng pighati na matagal nang kilala ni Ricardo. Isang pighati na gabi-gabi niyang kasama sa pagtulog at umaga-umagang bumabangon kasama niya. "Sir?" tanong ni Mang Jun, ang kanyang driver, mula sa unahan. "May problema po ba? Gusto niyo pong paalisin ko na lang siya?" Hindi kumibo si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa dalaga at sa maliit na anyo na nakabalot sa maruming kumot sa tabi nito. Ang isipan niya ay biglang lumipad pabalik. 5 taon na ang nakalipas, pero ang alaala ay sariwa pa rin, parang sugat na hindi kailanman naghilom. Ang malakas na ulan. Kagaya nito, ang madulas na kalsada, ang nakakasilaw na ilaw ng truck, ang huling ngamon ng ngiti ng kanyang asawang si Elena, ang mahigpit na yakap ng kanyang anak na si Marga. Pagkatapos, katahimikan at ang walang katapusang dilim. "Sir Ricardo?" ulit ni Mang Jun. Tila nababahala na sa pananahimik niya. Bumalik sa kasalukuyan ang diwa ni Ricardo. Ang pagkirot sa kanyang dibdib ay pamilyar na. Ito ang dahilan kung bakit siya laging nagpapagabi sa opisina. Ito ang dahilan kung bakit ang tanging kasama niya sa mansyon ay ang alingawngaw ng sarili niyang mga yapak para takasan ang mga multo ng nakaraan. Pero ngayong gabi, tila hinabol siya ng multo sa isang madilim na iskinita. Muli siyang napatingin sa dalaga. Humihikbi ito ngayon. Isang tunog na halos hindi marinig sa lakas ng patak ng ulan. Nagmamakaawa ang mga mata nito. "Pakiusap, sir, kahit kaunting tulong lang, para lang mabigyan siya ng maayos na..." Hindi na natuloy ng dalaga ang sasabihin. Napahagulgol na lamang ito. Bumuntong hininga si Ricardo. Isa lang itong modus. Marami ng ganito sa Maynila. Mga taong gagawin ang lahat para makakuha ng pera. "Mang Jun, bigyan mo ng 1,000, pagkatapos ay umalis na tayo." Utos niya. Ang boses ay kasing lamig ng aircon sa loob ng sasakyan. Pero bago pa man makakilos ang driver, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Ricardo. Ang maliit na kamay na nakalabas mula sa kumot. Maputla ito, oo. Pero sa isang saglit, sa ilalim ng ilaw ng poste, parang gumalaw ang isang daliri. Isang ilusyon lang siguro, gawa ng kanyang pagod na isipan. Hindi siya pwedeng magkamali. "Sandali!" Pigil niya kay Mang Jun. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Hindi niya inalintana ang malakas na ulan na agad bumasa sa kanyang mamahaling suit. Ang lamig ay gumapang sa kanyang balat. Pero hindi nito natinag ang biglaang pagkabog ng kanyang dibdib. Lumapit siya sa dalaga. Napaurong ito sa takot. Niyakap ang maliit na katawan sa tabi niya. "Wag po. Wala po akong gagawing masama. Pakiusap." Hindi pinansin ni Ricardo ang sinabi nito. Ang kanyang atensyon ay nasa batang nakahiga. Dahan-dahan siyang lumuhod sa basang semento. Ang designer niyang sapatos ay lumubog sa putik. "Anong pangalan niya?" tanong ni Ricardo. Sinisikap na maging kalmado ang boses. "Lina po, kapatid ko," sagot ng dalaga sa pagitan ng mga hikbi. Kanina pa po siyang hindi gumagalaw. Nilalagnat po siya ng mataas kaninang umaga, tapos hindi na niya kailangang marinig ang katapusan. Dahan-dahan, iniabot ni Ricardo ang kanyang 2 daliri sa leeg ng bata. Napakalamig ng balat nito. Kinabahan siya. Hinagilap niya. Sa unay wala siyang maramdaman. Ito na ba yon? Huli na ba ang lahat? Ang pakiramdam ng kabiguan ay muling gumapang sa kanya. Pamilyar at masakit. Ngunit pagkatapos, naramdaman niya.
Isang mahinang-mahinang tibok. Pabugso-bugso. Parang hiblang malapit ng maputol. Pero naroon. Buhay pa. Napaangat ang tingin ni Ricardo sa dalaga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkaalarma. Hindi siya patay. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ang pagkalito at pag-asa ay gumuhit sa mukha ng dalaga. Po? Pero sabi ng albularyo? Wala akong pakialam sa sinabi ng albularyo. Sigaw ni Ricardo. Ang lamig at kontroladong disposisyon ay biglang naglaho. Sa isang mabilis na kilos, maingat niyang binuhat ang maliit at magaang katawan ni Lina. Ang init mula sa lagnat ng bata ay tumagos sa kanyang basang damit. Sakay! Utos niya sa natulalang dalaga. Tila natauhan, mabilis na sumunod ang dalaga sa kanya, papasok sa likod ng sasakyan. Mang John! Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan, puno ng awtoridad at pagkaapura na matagal nang hindi naririnig mula sa kanya. Ang CEO na nawalan ng gana sa buhay ay biglang nagising. Sa pinakamalapit na ospital, ngayon na. Ang unang nagpagising kay Ara ay ang kakaibang amoy. Hindi ito ang amoy ng basa at maruming karton sa bangketa. Hindi ang amoy ng usok ng sasakyan at nabubulok na basura sa iskinita na naging tahanan na nila ni Lina sa loob ng ilang buwan. Ito ay amoy ng kalinisan, amoy ng alkohol at gamot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Agad siyang nasilaw sa puting ilaw mula sa kisame. Kinurap-kurap niya ito. Sinasanay ang paningin. Puti. Lahat ay puti. Ang kumot na nakabalot sa kanya ay malambot at mabango. Ang unan sa ilalim ng kanyang ulo ay malambot na tila ulap. Nasaan ako? Napabalikwas siya ng bangon. Ang pagod at sakit ng katawan ay agad niyang naramdaman. Pero mas matindi ang pag-aalala na biglang kumalat sa kanyang dibdib. Lina! Ang pangalan ng kapatid niya ang unang lumabas sa kanyang bibig. Iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid. Isa itong kwarto na hindi pa niya nakita kahit sa panaginip. May telebisyon na nakasabit sa pader. May sofa sa isang tabi. Ang sahig ay makintab. Isa akong ospital, pero walang ganitong klaseng kwarto sa mga pampublikong ospital na napuntahan na niya. Ang huli niyang natatandaan ay ang malakas na ulan, ang malamig na katawan ni Lina, ang pagdating ng isang mamahaling sasakyan, at ang lalaking yon, ang lalaking may malalamig na mga mata, pero may mga kamay na maingat na bumuhat sa kapatid niya. Gising ka na pala. Napalingon si Ara sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa may pintuan ng lalaki. Nakasuot ito ngayon ng itim na turtleneck sweater at slacks. Wala na ang basang-basa nitong suit, pero naroon pa rin ang aura ng kapangyarihan at yaman na tila nakapalibot sa kanya. Kusang napayakap si Ara sa kanyang mga tuhod. Ang takot at pagdududa ay muling gumapang sa kanyang sistema. Sa lansangan, natutunan niyang walang bagay ang libre. Ang bawat tulong ay may kapalit. At kadalasan, ang kapalit ay isang bagay na hindi niya kayang ibigay. Nasaan? Nasaan ang kapatid ko? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Nasa kabilang kwarto siya. Nasa intensive care unit. Sagot ng lalaki. Lumalakad palapit sa isang upuan sa tabi ng kama. Stable na siya ngayon, pero kailangan pa siyang bantayan maigi ng mga doktor. Nakahinga ng maluwag si Ara. Buhay si Lina. Ang albularyo, ang matandang nagsabi sa kanya na wala ng pag-asa, ay nagkamali. At ang lalaking ito, iniligtas niya si Lina. Pero ang utang na loob ay mabilis na hinaluan ng kaba. Magkano po ang lahat ng ito? Halos pabulong niyang tanong. Wala po kaming pera. Pero magtatrabaho po ako. Kahit ano po, gagawin ko. Babayaran ko po kayo. Hindi kumibo ang lalaki. Tinitigan lang siya nito. Ang mga mata ay tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Ara
ay para siyang isang insektong nakatusok sa isang board. Maya-maya, may inabot itong isang paper bag. Kumain ka muna. At may mga damit dyan para sa'yo. Tiningnan ni Ara ang laman ng bag. May mainit na pagkain sa isang container at isang bote ng tubig. Sa ilalim, may isang simpleng t-shirt at pajama. Ang tiyan niya ay biglang kumalam. Ipinaalala sa kanya na halos 2 araw na siyang hindi kumakain ng maayos, pero hindi niya ito ginalaw. Ano po ang kailangan ninyo sa amin? Ulit niya, mas matatag na ngayon ang boses. Ito ang tanong na pinakamahalaga. Ang sagot dito ang magsasabi kung nasa langit ba siya o nasa isang mas magandang klase lang ng impyerno. Napabuntong hininga ang lalaki. Wala akong kailangan mula sa inyo. Hindi naniwala si Ara. Ngumiti siya ng mapait. Lahat po ng tao may kailangan. Natututunan ko na po iyan. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tila may kung anong nagbago sa ekspresyon ng lalaki. Ang dating lamig sa mga mata nito ay nahaluan ng lungkot. Oo, tama ka. Mahinang sabi nito. Lahat ng tao may kailangan. Tumingin ito sa bintana, sa mga ilaw ng syudad sa labas. Ang kailangan ko ay isang bagay na hindi na maibabalik ng kahit gaano karaming pera. Hindi naintindihan ni Ara ang ibig nitong sabihin. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor. Ngumiti ito sa kanya bago bumaling sa lalaki. Mr. Monteverde, good news. The initial tests are positive. The antibiotics are working. Pero, kailangan po talaga siyang maoperahan sa lalong madaling panahon para madrain ang infection sa baga niya. Medyo komplikado po ang procedure at naputol ang hininga ni Ara. Operasyon? Gawin ninyo ang lahat, sabi ng lalaki, na ngayon ay si Mr. Monteverde pala. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Ako ang bahala sa bayarin. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na alon na humampas kay Ara. Ang halaga ng isang operasyon ay katumbas ng isang bundok ng pera na hindi niya kailanman makikita sa buong buhay niya. Sino ang taong ito? Bakit niya ito ginagawa? Pagkaalis ng doktor, muling hinarap ni Mr. Monteverde si Ara. Ang tingin nito ngayon ay iba na. May kung anong determinasyon dito. Ara, tama? Tanong nito. Siguro ay narinig nito ang pangalan niya mula sa mga nurse. Tumangulang siya, hindi makapagsalita. Makinig ka sa akin, sabi nito. Ang boses ay seryoso at pinal. Maraming tanong sa isip mo, alam ko. Pero sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ng kapatid mo. Tumayo ito at lumapit sa paanan ng kama. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata at sa isang saglit pakiramdam ni Ara ay nakikita nito ang lahat ng takot at pagod sa kaluluwa niya. Mula ngayon, ako na ang bahala sa inyo. Napatanga si Ara. Titira kayo sa bahay ko. Ang mansyon ng mga Monteverde ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang museo ng mga alaala, isang malawak at tahimik na espasyo kung saan ang bawat sulok ay may multong nag-aabang. Si Ricardo ang nag-iisang bisita at tagapag-alaga nito. Kaya naman, ang tunog ng 2 pares ng maliliit na paa na naglalakad sa makintab na sahig ng kanyang foyer ay isang bagay na bago at nakakapanibago. Wow! Narinig niyang bulong ni Ara sa likuran niya. Nakasunod ito habang karga-karga ang mahinang-mahina, pangsilina na kalalabas lang ng ospital. Ang mga mata ng 2 bata ay nanlalaki. Tinitingnan ang grand staircase, ang matataas na kisame at ang malaking chandelier na kumikinang sa gitna. Para silang 2 ligaw na ibon na napadpad sa isang ginintuang hawla. Yaya Dubel, pakiasikaso sila, sabi ni Ricardo sa head house help na sumalubong sa kanila. Ihatid mo sila sa guest room sa 2 palapag.
Siguraduhin mong may pagkain sila at lahat ng kailangan nila. Masusunod po, sir. Magalang na sagot ng matanda, bagamat hindi maitago ang pagtataka sa kanyang mga mata. Sa loob ng 5 taon, ngayon lang ulit nagkaroon ng ibang tao sa bahay na ito, maliban sa mga katulong at kay Ricardo. Pinanood ni Ricardo na umakyat ang 3 sa hagdanan. Si Ara ay maingat na naglalakad, mahigpit ang yakap kay Lina na parang isang mahalagang kayamanan. Sa isang saglit, isang imahe ang pumasok sa isip ni Ricardo. Ang asawa niyang si Elena, na karga-karga, ang anak nilang si Marga. Paakyat din sa hagdanang iyon. Napapikit siya ng mariin. Pilit winawaksi ang alaala. Hindi ito pareho. Hindi niya sinusubukang palitan sila. Tumutulong lang siya. Ito ang tamang gawin. Ito lang yon. Pumunta siya sa kanyang study, isang silid na napapalibutan ng mga libro at amoy ng lumang papel at katad. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang lugar kung saan ang tanging problema niya ay mga numero sa stock market at mga corporate reports. Umupo siya sa kanyang leather chair at minasahe ang kanyang sentido. Ang pag-uwi sa 2 bata ay ang madaling parte. Ang susunod ang mahirap. Dinial niya ang numero ng kanyang abogado, si Attorney Robles. "Frank, it's me." Bungad niya. "Ricardo, napatawag ka. Kumusta ang lahat?" "I need your help. May 2 bata akong tinutulungan. Orphans. Gusto kong simulan ang proseso para maging legal guardian nila." Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. "Ricardo, are you serious?" Maingat na tanong ni Frank. "Hindi yan ganun kadali. Dadaan yan sa DSWD, sa korte, uusisain ang buong pagkatao mo, your finances, your lifestyle, everything. At ikaw, isang bachelor. I know it's not easy, Frank. Kaya nga ikaw ang tinawagan ko." Giit ni Ricardo. "Just start the process. Prepare all the necessary documents. I'll pay whatever it takes." Bumuntong hininga si Frank. "Okay, Ricardo. As you wish, I'll get on it. Pero mag-ingat ka. Sa posisyon mo, lahat ng galaw mo, binabantayan." Pagkababa ng telepono, alam ni Ricardo na tama si Frank. Kinabukasan ang balita ay kumalat na parang apoy. CEO ng Monteverde Tech, Ricardo Monteverde, nag-ampon ng 2 pulubi? Isang bayani o isang publicity stunt? Ang mukha niya at ang malabong kuha na larawan ni Ara ay nasa lahat ng online news sites. Ang kanyang cellphone ay hindi tumigil sa pagring, pero isa lang ang tawag na sinagot niya. Isang pangalan na nagbigay sa kanya ng kakaibang kaba. Eduardo Salcedo. "Ricardo, my friend." Masiglang bati nito. "Nakita ko ang balita. What a noble act. Talagang kahanga-hanga ka." Si Eduardo Salcedo, ang kanyang pinakamalaking business rival. Isang ahas na nagbabalat kayong kaibigan. Palagi silang nagpapangitian sa mga social gatherings, pero alam nilang pareho na sa likod ng mga ngiting iyon ay isang matinding kompetisyon. "It was nothing, Eduardo." Malamig na sagot ni Ricardo. "Nothing? Come on, hindi lahat ay gagawa niyan. In fact, dadaan ako dyan sa mansyon mo mamaya. I'll bring some gifts for the kids para maipakita ko ang suporta ko." Alok nito. Napakunot ang noo ni Ricardo. "That's not necessary." "Nonsense, I insist. See you later." Bago pa man makatanggi si Ricardo, ibinaba na ni Eduardo ang telepono. Kinahapunan, dumating nga si Eduardo. May dalang malalaking paper bags mula sa isang mamahaling toy store. Sinalubong siya ni Ricardo sa sala. "Nasaan na ang mga anghel na tinulungan mo?" Nakangiting tanong ni Eduardo. Iginagala ang mga mata sa paligid. "Nagpapahinga sila." Maikling sagot ni Ricardo. Tumawa si Eduardo. "Of course. Ricardo, bilib talaga ako sa'yo. Ang tibay mo." Lumapit ito at tinapik ang kanyang balikat. "Isang napakabuting gawa, Ricardo. Pero mag-ingat ka." Ang nangiti ni Eduardo ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May kung anong kalkulado at malamig sa tingin nito. "Pwedeng maging kahinaan mo yan.
Pagkaalis ni Eduardo, naiwan si Ricardo na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang mga laruang iniwan nito. Napatingin siya sa hagdanan, sa direksyon ng kwarto kung nasaan sina Ara at Lina. Ang babala ni Frank Robles, ang mga mapanuring mata ng media, ang tusong ng ngiti ni Eduardo Salcedo. Napabuntong hininga siya. Ang simpleng desisyon na tumulong ay nagbukas ng isang pinto patungo sa isang mundo ng komplikasyon na hindi niya inaasahan. Gabi na nang muli siyang umakyat sa kanyang kwarto. Napadaan siya sa silid ng dalawang bata. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya sa loob. Nakita niya si Ara, nakaupo sa sahig sa tabi ng kama ni Lina. Mahimbing nang natutulog ang bunsong kapatid, pero si Ara ay gising pa. Nakatingin ito sa labas ng bintana, sa madilim na hardin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita niya ang kalungkutan at pag-aalala sa mukha nito. Parang nakita ni Ricardo ang sarili niya sa dalaga. Pareho silang nag-iisa, parehong may pasan na responsibilidad, parehong nakikipaglaban sa sarili nilang mga demonyo sa gitna ng dilim. Umalis siya sa tapat ng pinto at naglakad patungo sa sarili niyang silid. Pumasok siya at isinara ang pinto. Napasandal siya dito at napatingin sa malaking kama kung saan wala nang naghihintay sa kanya. Kinuha niya ang isang picture frame sa kanyang bedside table. Ang huling larawan nilang tatlo, siya, si Elena, at si Marga. Nakangiti silang lahat. Masaya, buo. Tinunton ng kanyang daliri ang mukha ng kanyang asawa. Tama ba itong ginagawa ko, Elena? Tanong niya sa hangin. Sinusubukan ko lang bang punan ang puwang na iniwan ninyo? Walang sagot. Tanging ang nakakabinging katahimikan ng mansyon. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Hello? Mr. Monteverde? Isang formal na boses ang sumagot. This is Attorney Robles. May masama akong balita. Napahigpit ang hawak ni Ricardo sa telepono. What is it? Mr. Monteverde, may nag-file ng anonymous complaint sa DSUD. Kine-question nila ang motibo mo sa pagtulong sa mga bata. Para kay Ara, ang bawat araw sa mansyon ni Mr. Monteverde ay parang paglalakad sa isang panaginip na hindi niya alam kung kailan magiging isang bangungot. Ang lahat ay perpekto. Masyadong perpekto. Ang kama na tinutulugan nila ni Lina ay mas malambot pa sa pinakamalambot na bagay na nahawakan niya. Ang pagkain na inihahain sa kanila ay laging masarap at mainit. Mga pagkaing dati ay nakikita lang niya sa mga patalastas sa TV. Ang mga damit na ibinigay sa kanya ay bago at malinis. Si Lina ay unti-unti nang lumalakas. Ngumingiti na ulit ito. Tumatawa pa nga minsan. Salamat sa mga doktor, sa mga gamot, at sa lahat ng bagay na binayaran ni Mr. Monteverde. Dapat ay masaya si Ara. Dapat ay nagpapasalamat siya. At oo, may isang parte sa puso niya na labis-labis ang pasasalamat. Pero may isang parte rin na hindi mapakali. Isang boses sa kanyang isipan na laging bumubulong. Hindi ito totoo. May kapalit ang lahat ng ito. Natutunan niyang maging maingat. Ang tiwala ay isang luho na hindi para sa mga tulad niya. Ang bawat ngiti ng mga estranghero ay maaaring may kasamang panganib. Ang bawat tulong ay maaaring isang patibong. Isang hapon, habang naglalaro si Lina sa hardin kasama ang isa sa mga yaya, naglakas loob si Ara na gamitin ang laptop na nakita niya sa maliit na library ng bahay. Gusto niyang malaman kung sino ba talaga si Ricardo Monteverde. Tinype niya ang pangalan nito sa search bar. Libo-libong resulta ang lumabas. Mga artikulo mula sa mga business magazines, mga litrato niya sa mga sosyal na pagtitipon, laging mukhang seryoso at malayo. CEO, bilyonaryo, tech genius. At pagkatapos, nakita niya ang mga balita tungkol sa kanila. Ang pagkakawang gawa ni Monteverde. Isang estratehiya para sa bagong produkto ng kumpanya. Netizens. Hati ang opinyon.
Sa biglaang pag-ampon ng CEO, binasa niya ang mga komento. Ang ilan ay pumupuri sa kabutihan ni Mr. Monteverde, pero mas marami ang nangungutya. Publicity stunt lang yan. Gagamitin lang niya yung mga bata. For sure may madilim na sikreto yan. Bakit bigla na lang siyang mamumulot ng bata sa kalye? Kawawa naman yung mga bata. Baka ibenta lang sila niyan. Naramdaman ni Ara na nanlamig ang kanyang mga kamay. Isinara niya ang laptop, pero ang mga salita ay nakatatak na sa kanyang isipan. Hindi nakatulong ang mga naririnig niyang bulungan sa bahay. Minsan, habang dumadaan siya sa kusina, narinig niya ang dalawang katulong na nag-uusap. Sana nga totoo ang tulong ni Sir, sabi ng isa. Hindi lang para sa publicity ng kumpanya. Naku, mahirap magsabi, sagot ng isa pa. Mula nang mamatay si Ma'am Elena, naging ibang tao na si Sir. Laging nakasimangot. Ngayon lang ulit natin siyang nakitang ganito. Hindi nila napansin si Ara na nakatayo sa may pintuan. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa kanilang kwarto, dala-dala ang bigat ng kanilang mga salita. Sinubukan ni Mr. Monteverde na kausapin siya. Minsan, sa hapunan, tinanong siya nito, Ara, ano ang pangarap mo? Natigilan si Ara. Pangarap? Ang tanging pangarap niya sa loob ng mahabang panahon ay ang magkaroon sila ni Lina ng sapat na pagkain para sa susunod na araw. Hindi ko po alam, sagot niya. Nakayuko sa kanyang plato. Gusto mo bang mag-aral ulit? Tanong nito. Pwede kitang ipasok sa isang magandang eskwelahan. Itinaas ni Ara ang kanyang tingin. Mag-aral? Ito ang pangarap niya dati, bago nangyari ang lahat. Maging isang guro. Pero ngayon, parang pangarap na yon ay pag-aari ng ibang tao, sa ibang buhay. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy na lang siya sa pagkain. Naramdaman niya ang titig ni Mr. Monteverde, isang titig na may halong pagkabigo. Isang gabi, hindi siya makatulog. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising si Lina. Lumabas siya ng kwarto at naglakad-lakad sa pasilyo. Ang buong bahay ay tahimik. Napadaan siya sa study ni Mr. Monteverde. Bahagyang nakabukas ang pinto. May liwanag mula sa loob. Sumilip siya. Nakita niya si Mr. Monteverde, nakaupo sa kanyang desk, nakatalikod sa pinto. May kausap ito sa telepono. Hanapin mo lahat ng impormasyon tungkol sa mga magulang niya. Narinig niyang sabi nito. Ang boses ay seryoso at walang emosyon. Pati ang mga records nila sa probinsya. Lahat. Kailangan kong malaman kung sino sila. Napatakip si Ara sa kanyang bibig. Inaalam nito ang tungkol sa mga magulang nila. Bakit? Para hanapin ang mga kamag-anak nila at itapon sila pabalik? Para gamitin ang nakaraan nila laban sa kanya. Ang lahat ng takot na pilit niyang itinatago ay biglang bumalik. Ang mga komento sa internet, ang bulungan ng mga katulong, at ngayon, ito. Tama sila. Mayroon itong ibang motibo. Dahan-dahan siyang umatras. Sinisigurong hindi siya gagawa ng kahit anong ingay. Bumalik siya sa kanilang kwarto na parang isang magnanakaw sa sariling pansamantalang tahanan. Humiga siya sa kama, pero ang mga mata niya ay dilat na dilat sa dilim. Ang malambot na kutsyon ay biglang parang naging mainit na baga. Ang komportableng katahimikan ng silid ay naging nakakabinging ingay sa kanyang isipan. Pinagtagpi-tagpi niya ang lahat. Ang biglaang kabaitan, ang maluhong pamumuhay, ang mga tanong tungkol sa kanyang pangarap. At ngayon, ang pag-iimbestiga sa kanyang mga magulang. Baka nga tama ang mga tao sa internet. Baka ginagamit lang sila. O baka mas malala pa. Baka may kasalanan ang mga magulang niya sa lalaking ito, kaya ito bumabawi sa kanila ngayon. Sa isang paraan na hindi niya maintindihan, niyakap niya ang natutulog na si Lina. Ang mahimbing na paghinga ng kapatid niya, ang tanging nagpapakalma sa kanya. Ipinangako niya sa kanyang sarili, sa puntod ng kanilang mga magulang, na hinding-hindi niya pababayaan si Lina.
Poprotektahan niya ito kahit anong mangyari. Pero paano niya poprotektahan ang kapatid niya mula sa isang taong kasing yaman at kasing kapangyarihan ni Ricardo Monteverde? Sila ay 2 dahon lamang na tinangay ng hangin papasok sa hardin nito. Kahit anong oras, pwedeng-pwede silang apakan at itapon palabas. Isang araw, habang tinutulungan niyang mag-drawing si Lina, nakita niya itong gumuguhit ng isang bahay, isang malaking bahay, at sa harap ng bahay, may 3 tao. "Sino yan?" tanong ni Ara. Itinuturo ang mga stick figures. "Ito si Lina," sabi ng kapatid niya. Itinuturo ang pinakamaliit na figura na may kulot na buhok. "Ito si Ate Ara." Dagdag nito, itinuturo ang katabing figura na mas malaki ng kaunti. Pagkatapos ay itinuro nito ang pinakamalaking figura sa gitna. Ang isa na nakahawak sa kamay nilang 2. At ito, si Kuya Ricardo. Naramdaman ni Ara na may kumurot sa kanyang puso. "Kuya Ricardo." Sa murang isipan ni Lina, ang lalaking iyon ay hindi isang bilyonaryo, hindi isang estranghero, kundi isang kuya. Isang tagapag-alaga, isang parte ng kanilang bagong pamilya. Tiningnan ni Ara ang drawing, isang masayang pamilya sa harap ng isang magandang bahay, isang kasinungalingan, isang magandang kasinungalingan na kahit siya, sa isang saglit, ay gustong paniwalaan. Kinuha niya ang papel, itinupi ito ng maingat at itinago sa kanyang bulsa. Kinagabihan, habang inaayos niya ang kumot ni Lina, narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Si Mr. Monteverde. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong nito. Hindi gustong makipag-usap ni Ara, pero tumango na lang siya at lumabas sa pasilyo para hindi magising si Lina. "May problema ba, Ara?" tanong ni Mr. Monteverde. "Ilang araw ka nang tahimik. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan?" Tumingin si Ara sa sahig. Ito na ang pagkakataon niya para magtanong, para alamin ang totoo. Pero natatakot siya sa isasagot nito. "Bakit? Bakit po ninyo pinapaimbestigahan ang mga magulang ko?" Diretsang tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Mr. Monteverde. Isang saglit itong hindi nakasagot. At ang katahimikan na yon, para kay Ara, ay isang pag-amin. "Ara, I can explain. Para po ba malaman ninyo kung may utang sila sa inyo? O para hanapin ang mga kamag-anak namin para may mapag-iwanan na kayo sa amin?" Sunod-sunod niyang tanong, ang pait ay hindi na maitago sa kanyang boses. Hindi ganoon. "Kung ganoon, ano po? Ano po ang totoo? Kasi pagod na po akong manghula, Mr. Monteverde. Pagod na po akong matakot sa kung ano ang mangyayari bukas." Hindi makasagot si Ricardo. Nakita ni Ara ang pagtatalo sa mukha nito, ang pag-aalinlangan. Tila may gusto itong sabihin, pero may pumipigil dito. "Pasensya na po," sabi na lang ni Ara. Yumuko at mabilis na tumalikod. Pumasok siya sa kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto. Iniwan si Ricardo Monteverde na nakatayo sa pasilyo, mag-isa sa ilalim ng malamlam na ilaw na may daladalang isang katotohanang hindi pa nito kayang sabihin at isang hinalang sumisira sa lahat ng tiwalang sinubukan nilang buuin. Iniwan ng mga salita ni Ara si Ricardo na tila isang estatwang nakatayo sa pasilyo. Ang bawat tanong nito ay parang maliliit na punyal na tumusok sa kanyang konsensya. "Pagod na po akong matakot." Bumalik siya sa kanyang study, dala-dala ang bigat ng tingin ng dalaga, isang tingin ng pagdududa at sakit. Umupo siya sa kanyang desk pero hindi siya mapakali. Hindi niya masisisi si Ara. Paano nga ba nito pagkakatiwalaan ng isang estranghero na bigla na lang pumasok sa buhay nito? Paano nito paniniwalaan ang kabutihan na kahit siya mismo ay pinagdududahan? Bakit ko nga ba ito ginagawa? Isang bahagi niya ang nagsasabing para ito sa mga bata. Para bigyan sila ng kinabukasang ipinagkait sa kanila ng tadhana.
Pero may isang bahagi, isang makasariling bahagi na bumubulong na ginagawa niya ito para sa sarili niya, para punan ang katahimikan ng mansyon, para maibsan ang sarili niyang kalungkutan, para magkaroon muli ng dahilan para bumangon sa umaga. Kinaumagahan, maaga siyang pinuntahan ni Attorney Frank Robles sa kanyang opisina sa Monteverde Tech Tower. "Ricardo, nakuha na ng team ko ang mga impormasyon," sabi ni Frank. Inilapag ang isang manipis na brown folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Hindi naging madali. Halos walang records dito sa Maynila. Kinailangan pa nilang pumunta sa probinsya nila sa Samar. Napatingin si Ricardo sa folder. Ito na, ang mga sagot na hinahanap niya. At ang mga sagot na kinatatakutan ni Ara. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang mga dokumento, birth certificates, marriage contract, at ilang luma at kupas na mga papeles. Ang pangalan ng ama, Mateo Reyes. Ang pangalan ng ina, Linda Reyes. Walang tumunog sa isipan ni Ricardo. Mga ordinaryong pangalan, pero sa ilalim ng mga papeles, may isang lumang 2x2 picture. Kupas na ito at may tupi sa isang sulok. Ang litrato ng isang lalaking nakangiti, marahil ay kuha mula sa isang company ID. May kung anong pamilyar sa mukha ng lalaki. Ang mga mata nito, ang paraan ng pagngiti. "May isa pa kaming nahanap," sabi ni Frank habang binubuklat ni Ricardo ang mga papel. Employment records. Nagtrabaho pala ang ama ni Ara, si Mateo Reyes, sa isa sa mga pabrika mo sa Laguna. Matagal na. Mga 6 na taon na ang nakalipas. Biglang nanigas ang mga kamay ni Ricardo. Pabrika sa Laguna. 6 na taon na ang nakalipas. Kinuha niya ang isa pang folder mula sa kanyang file cabinet. Isang folder na may markang Laguna Plant, 2018 Restructuring. Ang taon na yon ay isa sa mga pinakamatagumpay para sa Monteverde Tech. Nag-expand sila, nag-acquire ng mga bagong kumpanya, at para magawa yon, kinailangan nilang magbawas ng gastos, kinailangan nilang magbawas ng tao. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina ng lumang report. Naroon ang listahan ng mga empleyadong tinanggal, daan-daang pangalan, mga pangalang itinuring niyang numero lang noon, mga numero na kailangan para bumagay sa kanyang financial projections. At doon, sa pahina 17, numero 243, nakita niya ito. Reyes, Mateo, position, plant foreman. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Ricardo. Bigla niyang naalala ang lahat. Hindi ang mukha, hindi ang pangalan, kundi ang isang eksena. Nagkaroon ng mabilis na flashback sa kanyang isipan. Nasa loob siya ng kanyang opisina sa Laguna, abala sa mga papeles. Isang lalaki ang pumasok. Ang muka ay puno ng pagmamakaawa. "Sir Ricardo, pakiusap po. Huwag po ninyo akong tanggalin," sabi ng lalaki. "May 2 po akong anak na maliliit. Kahit anong trabaho po, tatanggapin ko. Ibaba nyo na lang po ang sahod ko." Hindi man lang siya nag-angat ng tingin mula sa mga papeles na pinipirmahan niya. "I'm sorry. This is a business decision, not a personal one." Malamig niyang sagot, isang linyang paulit-ulit na niyang sinasabi sa buong araw na yon. The decision is final. Narinig niya ang pag-iyak ng lalaki habang isinasara ng security ang pinto. Ang lalaking yon ay ang ama ni Ara. Nabitawan ni Ricardo ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang litrato ni Mateo Reyes ay tumihaya. Ang nakangiting mukha nito ay tila isang pangungutya sa kanya. Ang desisyon niyang iyon, ang isang pirma niya sa isang piraso ng papel, ang isang saglit na kawalan niya ng puso. Iyon ang nagsimula ng lahat. Ang simula ng pagguho ng mundo ng pamilya Reyes. Ang simula ng kanilang paghihirap. Ang dahilan kung bakit napunta sa lansangan si Ara at Lina. Ang kasalanan ay bumalik sa kanya, mas matindi at mas masakit kaysa sa nararamdaman niya para sa kanyang asawa't anak. Dahil sa pagkamatay ni na Elena at Marga, siya ay isang biktima. Pero dito,
Sa kwento ni na Ara at Lina, siya ang kontrabida. Napatingin siya sa bintana, sa syudad na nasa ilalim ng kanyang paanan. Ang lahat ng tagumpay niya, ang toring ito na ipinangalan sa kanya, ang bilyon-bilyong pera sa bangko. Lahat ng iyon ay nabahira ng isang napakalaking kasalanan. Ang pagtulong niya kay Naara at Lina ay hindi na lang isang simpleng pagkakawanggawa. Ito ay isang pagbabayad utang. Isang desperadong pagtatangka na itama ang isang pagkakamaling hindi na kailanman maitatama. Paano niya sasabihin ito kay Ara? Paano niya aaminin na ang taong nagligtas sa kanila mula sa impyerno ay ang siya ring nagtulak sa kanila papunta doon? Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang sekretarya. Ang muka ay balisa. "Sir, I'm sorry to interrupt. Pero nandito po si Miss Ara. Gusto raw po kayong makausap. Urgent daw po." Naramdaman ni Ricardo na nanuyo ang kanyang lalamunan. Tumayo siya at dahan-dahang inayos ang mga papel sa kanyang mesa. Itinago ang litrato ni Mateo Reyes sa ilalim ng folder. "Papasukin mo siya." Pumasok si Ara sa opisina. Ang mga mata nito ay puno pa rin ng pagdududa. Pero meron ding determinasyon. Nakita nito ang mga folder sa mesa niya. Nalaman niyo na po ba? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Hindi makatingin ng diretso si Ricardo sa mga mata nito. "Bakit po ninyo tinitingnan ang mga impormasyon tungkol sa pamilya ko? Sino po ba talaga si tatay sa inyo?" Tumayo si Ara sa harap ng kanyang mesa. Nakita nito ang isang pamilyar na bagay, ang lumang 2x2 picture ng kanyang ama na bahagyang nakasilip mula sa ilalim ng folder. Kinuha niya ito. Tinitigan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tingin kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at isang bagong uri ng takot. "Bakit ninyo tinitingnan ang litrato ng tatay ko?" Ang tanong ni Ara ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng tensyon. Ang katahimikan ni Ricardo ay isang dagundong sa kanyang pandinig, mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Tiningnan niyang muli ang litrato sa kanyang kamay. Ang nangiti ng kanyang ama. Isang ngangiti mula sa isang panahong masaya pa sila, bago sila nilamon ng sunod-sunod na kamalasan. "Mr. Monteverde?" Ulit niya. Ang boses niya ay nagsisimula ng manginig. Huminga ng malalim si Ricardo. Sa wakas, nag-angat ito ng tingin. At sa mga mata nito, nakita ni Ara ang isang emosyong hindi niya inaasahan, ang matinding pagkakasala. "Ang tatay mo, si Mateo. Nagtrabaho siya para sa akin," sabi ni Ricardo. Ang boses ay garalgal at halos hindi marinig. "Nagtrabaho po para sa inyo?" "Oo, 6 na taon na ang nakalipas." Nag-iwas ito ng tingin, tila hindi kayang salubungin ang kanyang mga mata. Ako ang nag-apruba ng desisyon na tanggalin siya sa trabaho." Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Ara. Tanggalin sa trabaho. Ang mga salitang yon ang simula ng lahat. Naalala niya ang araw na umuwi ang kanyang tatay, balikat ay bagsak, mga mata ay walang buhay. Iyon ang huling araw na nakita niyang buo ang kanyang ama. Pagkatapos noon, nagsimula na itong magkasakit, malugmok sa depresyon. Pagkatapos, namatay si nanay. At sumunod, si tatay. Lahat ng iyon, dahil sa isang desisyon. Isang desisyon na ginawa ng lalaking nasa harap niya ngayon. Nabitawan niya ang litrato. Gumulong ito sa sahig. Ang nakangiting mukha ng kanyang ama ay nakatihaya. Kaya pala, bulong ni Ara, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Kaya pala, ang bait-bait ninyo. Kaya pala handa kayong gastusan ng lahat. Tumingin siya kay Ricardo. Ang lahat ng pagkalito at takot ay napalitan ng purong galit at sakit. "Binabayaran niyo lang ang kasalanan ninyo." Sigaw niya. Ang boses ay basag. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan
ay bumuhos na mula sa kanyang mga mata. Hindi ito tulong. Isa itong pagbabayad pinsala para gumaan niyang konsensya ninyo. Ara hindi ganoon. Sinubukang ipaliwanag ni Ricardo. Lumakad palapit sa kanya. Huwag kang lalapit. Umatras si Ara. Itinutok ang daliri sa kanya. Ginamit ninyo kami. Pinaniwala ninyo kami na mabuti kayo, pero kayo pala. Kayo pala ang dahilan ng lahat ng paghihirap namin. Ang lahat ng kabaitan, ang malambot na kama, ang masasarap na pagkain, lahat ng iyon ay nabahiran ngayon ng lason ng katotohanan. Pakiramdam niya ay niloko siya sa paraang pinakamasakit. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng opisina. Hindi pinapansin ang tawag ni Ricardo sa kanyang pangalan. Bumalik siya sa mansyon na parang isang bagyong walang direksyon. Dumiretso siya sa kanilang kwarto at isinara ng malakas ang pinto. Dumapa siya sa kama at doon inilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Umiyak siya para sa kanyang mga magulang. Umiyak siya para sa lahat ng nawala sa kanila. At umiyak siya para sa sarili niya dahil sa isang saglit, umasa siyang totoo ang lahat. Mula sa araw na yon, isang pader ng yelo ang itinayo ni Ara sa pagitan nila ni Ricardo. Hindi na siya sumasabay sa hapunan. Kung magkakasalubong man sila sa pasilyo, hindi niya ito tinitingnan. Kapag kinakausap siya nito, ang sagot niya ay laging maikli at malamig. Ang dating tahimik na mansyon ay napuno ng isang mas nakakabinging katahimikan, ang katahimikan ng samaan ng loob. Ang tanging liwanag sa buhay ni Ara ay si Lina. Ibinaling niya ang lahat ng kanyang atensyon at pagmamahal sa kapatid. Ngunit kahit si Lina ay nakaramdam ng pagbabago. Ate, galit ka ba kay Kuya Ricardo? Tanong nito isang araw. Hindi, baby. Pagsisinungaling ni Ara. Busy lang si ate. Isang araw, habang nasa ospital sila para sa check-up ni Lina, isang lalaking nakangiti at mukhang mabait ang lumapit sa kanila. Miss Ara Reyes? Tanong nito. Opo, sagot ni Ara. Yakap-yakap si Lina. Ako si Eduardo Salcedo. Pagpapakilala nito, inilahad ang kamay. Kaibigan ako ni Ricardo. Nag-alinlangan si Ara, pero tinanggap ang kamay nito. Nakita ko ang mga balita. Sabi ni Eduardo, ang boses ay puno ng simpatya. At gusto ko lang sabihin na naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Alam ko ang tungkol sa nangyari sa tatay mo. Natigilan si Ara. Paano nito nalaman? Hindi mo dapat pagkatiwalaan ang isang taong tulad niya. Patuloy ni Eduardo. Bumubulong na parang nagbabahagi ng isang sikreto. Si Ricardo. Gagawin niya ang lahat para sa kumpanya niya, kahit pa makasakit siya ng ibang tao. Naging biktima lang kayo ng kasakiman niya. Ang mga salita ni Eduardo ay parang langis na ibinuhos sa nag-aalab ng galit ni Ara. Kinagat niya ang kanyang labi para pigilan ang panginginig. May isang taong nakakaintindi sa kanya. May isang taong nasa panig niya. Hindi niya alam na ang taong iyon ay ang ahas na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Ilang araw ang lumipas habang nag-iimpake sila ng gamit para sa isa na namang check-up. Isang van mula sa DSW ang huminto sa tapat ng mansyon. 2 social worker, isang babae at isang lalaki, ang bumaba at nagpakilala. Miss Ara Reyes? Sabi ng babae, ang muka ay seryoso. Nandito kami dahil sa isang complaint laban kay Mr. Ricardo Monteverde. Napatingin si Ara kay Ricardo, nakasunod lang niyang bumaba ng hagdan. Ang mukha nito ay puno ng pagkaalarma. Base sa mga bagong ebidensya na natanggap namin, patuloy ng social worker, kabilang na ang testimonya mo tungkol sa nakaraan ng pamilya ninyo at ni Mr. Monteverde na pagdesisyunan ng ahensya na pansamantala naming kukunin ang kustodya ninyong magkapatid. Ano? Hindi ninyo pwedeng gawin yan, protesta ni Ricardo. Kailangan naming kayong dalhin sa isang temporary shelter
habang iniimbestigahan namin ang buong kaso at ang kakayahan ni Mr. Monteverde na maging isang guardian. Nanlamig si Ara. Temporary shelter. Babalik na naman sila sa isang institusyon. Pero nang tumingin siya kay Ricardo, sa desperasyon sa mukha nito, isang bahagi niya ang nakaramdam ng kasiyahan. Isang maitim na kasiyahan na nakikita niyang nasasaktan din ito. Ito ang kabayaran. "Halika na, Lina," sabi ni Ara. Hinila ang kapatid. Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Ricardo. Hindi siya lumingon. Naglakad siya papalabas ng pinto, papalayo sa lalaking nagligtas sa kanila, papalayo sa lalaking sumira sa kanila, habang ang mga mata niya ay may halong paghihiganti at isang pamilyar na kirot ng pagkawala. Pinanood ni Ricardo na sumakay sina Ara at Lina sa puting van ng DSWD. Si Lina ay umiiyak. Ang maliliit na kamay ay nakaunat sa kanya mula sa bintana. "Kuya Ricardo, huwag mo kaming iwan." Ang sigaw na yon ay parang isang kutsilyong direktang tumusok sa puso ni Ricardo. Si Ara naman ay hindi lumingon. Ni isang sulyap ay hindi nito ibinigay. Ang tuwid na likod at matigas na postura nito ay isang malinaw na mensahe. Ito ang nararapat sa'yo. Sumara ang pinto ng van. Umandar ito palayo. Dahan-dahang nawawala sa kanyang paningin. Hanggang sa ang tanging naiwan na lang ay ang alingawngaw ng yak ni Lina at ang nakakabinging katahimikan sa harap ng kanyang mansyon. Naiwan si Ricardo na nakatayo roon mag-isa. Muli. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa simula. Sa araw pagkatapos ng libing ni na Elena at Marga. Ang parehong pakiramdam ng kawalan, ang parehong pakiramdam ng bigat sa dibdib. Pero ngayon, may kasama itong galit. Galit sa sarili at galit sa kung sino man ang nasa likod ng lahat ng ito. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang dating katahimikan na sanay na siya ay iba na ngayon. Dati, ito ay katahimikan lang. Ngayon, ito ay katahimikan na may kasamang pangungulila. "Frank, kailangan kong malaman kung sino ang nag-file ng complaint," sabi niya sa telepono. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. "At kailangan kong makuha pabalik ang mga bata. Now." "Ricardo, kumalma ka," sabi ng abogado. "Mas magiging komplikado ang lahat kung padalos-dalos ka. Ang DSWD ay kumikilos base sa testimonya ni Ara. Kailangan muna nating patunayan na mali ang interpretasyon nila sa nangyari, na hindi mo sila sinasaktan o pineperahan. Paano ko gagawin yan kung ayaw niya akong kausapin?" Desperadong tanong ni Ricardo. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno para kay Ricardo. Nagpabalik-balik siya sa DSWD, sa mga abogado, sinusubukang ayusin ang gulo. Sa bawat pagkakataon, hinaharangan siya ng birokrasya. "Hindi po kayo pwedeng basta-basta bumisita, Mr. Monteverde. May proseso po tayong sinusunod. Under investigation pa po ang kaso." Samantala, ang kanyang kaharian sa Monteverde Tech ay unti-unti ring ginuho. Sa isang emergency board meeting, hinarap siya ng mga miyembro ng board. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Sa unahan nila, nakaupo si Eduardo Salcedo. Ang mukha ay nagpapanggap na nalulungkot para sa kanya. "Ricardo, the stocks are down by 15% this week," sabi ng isang board member. "This personal issue of yours is creating a media frenzy. It's affecting the company's image. This is a private matter," mariing sabi ni Ricardo. "It stopped being a private matter when it started costing us millions." Sabat ng isa pa. Gentlemen, pag-awat ni Eduardo tumatayo. "Huwag nating dagdagan ang problema ni Ricardo. He's going through a lot." Tumingin ito sa kanya. "Pero Ricardo, for the good of the company, maybe you should consider taking a leave of absence para ma-focus mo ang atensyon mo sa pag-ayos ng problema mo. Ako na muna ang bahalang magpatakbo ng operations." Nakita ni Ricardo ang ngangiti sa mga labi ni Eduardo. Ang ahas ay naglalabas na ng kanyang mga pangil. "Hindi ako aalis," matigas na sagot ni Ricardo.
pero alam niyang nasusukol na siya. Kailangan niyang lumaban sa dalawang magkaibang giyera ng sabay. Isang giyera para sa pamilyang sinusubukan niyang buuin at isang giyera para sa imperyong binuo niya sa loob ng maraming taon. At sa parehong giyera, parang natatalo siya. Isang beses, pagkatapos ng maraming pakiusap, pinayagan siyang bisitahin sina Ara at Lina sa shelter. 5 minuto lang. Nakita niya sila sa isang common area na puno ng ibang mga bata. Ang dating sigla sa mga mata ni Lina ay napalitan ng lungkot. Payat ito. Si Ara naman ay nakaupo sa tabi nito. Mahigpit ang hawak sa kamay ng kapatid. Parang isang inahing manok na nagbabantay sa kanyang sisiw. Nang makita siya ni Ara, agad nitong niyakap si Lina at tumalikod. Ara, please, kausapin mo ako. Pagmamakaawa ni Ricardo. Wala po tayong dapat pag-usapan. Malamig na sagot nito, hindi pa rin lumilingon. Kuya Ricardo, narinig niyang tawag ni Lina. Sinusubukang kumawala sa yakap ng ate nito. Lumapit si Ricardo, lumuhod para magpantay sila ng bata. Lina, babalikan ko kayo, okay? Pangako. Ricardo, oras na, sabi ng isang social worker sa likod niya. Tumayo si Ricardo, ang puso ay durog na durog. Tiningnan niya si Ara sa huling pagkakataon. Nakita niya ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mga mata nito bago ito mabilis na pinunasan. Nasasaktan din ito. Alam niya. Pero mas matindi ang galit at pride nito. Gabi na nang makauwi siya. Pagod. Bigo. Naglakad siya papasok sa mansyon at ang katahimikan ay sumalubong sa kanya na parang isang malamig na yakap. Dumiretso siya sa dining room. Ang malaking mesa na para sa 10 tao ay walang laman, walang pagkain, walang ingay, walang buhay. Umupo siya sa kanyang pwesto. Sa isip niya, nakikita pa rin niya si Ara na nakaupo sa tapat niya, tahimik na kumakain. Nakikita niya si Lina na sinusubukang abutin ang ulam. Ang mga multo ng nakaraan ay napalitan ng mga multo ng kasalukuyan at hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Frank. Ricardo, I have terrible news, sabi nito. Ang boses ay mabigat. I just got a tip. Ang Project Phoenix, ang pinakamalaking proyekto natin for next year. A competitor got their hands on our proposal. Salcedo Industries. Nabitawan ni Ricardo ang telepono. Project Phoenix, ang proyekto na maglalagay sa Monteverde Tech sa global map. Ang proyektong pinagpuyatan niya ng ilang buwan. May nag-leak ng impormasyon mula sa loob. Patuloy ni Frank. Ricardo, we're in big trouble. This could bankrupt us. Napasabunot si Ricardo sa kanyang buhok. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay, lahat ay nawawala. Ang buhay sa loob ng shelter ay isang pamilyar na bangungot para kay Ara. Ang amoy ng luma at siksikang kwarto. Ang ingay ng mga batang umiiyak sa gabi. Ang pagkain na laging kulang sa lasa. Ang pakiramdam na isa ka lang numero sa isang mahabang listahan. Ito ang buhay na pilit niyang tinakasan. At ngayon, nagbalik siya rito. Sa mga unang araw, ang galit niya kay Ricardo Monteverde ang nagsilbing pader niya. Sa tuwing nalulungkot siya, iniisip niya ang kasalanan nito sa kanyang pamilya. Nararapat lang ito sa kanya, sabi niya sa sarili. Ito ang hustisya. Pero habang lumilipas ang mga araw, ang pader na yon ay unti-unting gumuho. Nakikita niya ang epekto ng lugar na ito kay Lina. Ang kapatid niya na nagsisimula ng maging masigla ay muling naging tahimik at matamlay. Madalas itong nakatingin lang sa bintana. Nagtatanong, Ate, kailan tayo uuwi kay Kuya Ricardo? Ang salitang uuwi ay tumatagos sa puso ni Ara. Dahil kahit ayaw niyang aminin, ang mansyon ni Ricardo sa loob ng maikling panahon ay naging tahanan para sa kanila.
Isang lugar kung saan nakaramdam sila ng seguridad. Isang hapon, nasaksihan niya ang isang eksena na gumising sa kanya. Isang bagong dating na bata, mga kasing edad ni Lina, ang umiiyak dahil namimiss nito ang kanyang nanay. Isa sa mga tagabantay, isang matabang babae na laging nakasimangot, ang lumapit at piningot ang bata. Tumigil ka nga sa pag-iingay mo dyan, walang nanay dito. Biglang naalala ni Ara ang pag-aalaga at pasensya ng mga yaya sa mansyon. Naalala niya kung paano hinahaplos ni Ricardo ang buhok ni Lina noong minsan itong binabangungot. Ang kabaitan sa mansyon ay totoo. Ang kasalanan ni Ricardo ay totoo rin. Paano pwedeng magsama ang dalawang bagay na yon sa iisang tao? Ang isip niya ay naguguluhan. Ang taong regular na bumibisita sa kanila ay si Eduardo Salcedo. Lagi itong may dalang pagkain at mga laruan. Kinakausap nito si Ara na may halong awa at pag-aalala. "Kumusta na kayo dito?" tanong nito isang araw. "Huwag kang mag-alala, Ara. Malapit nang malaman ng lahat ang totoong kulay ni Ricardo. Ako ang bahala sa inyo." Ngumiti lang si Ara, pero sa pagkakataong ito, may kung anong hindi tama sa pakiramdam niya. Ang mga ngiti ni Eduardo ay masyadong perpekto. Ang mga salita nito ay masyadong rehearsed. Isang araw, habang nasa opisina ng shelter si Ara para kumuha ng gamot para sa ubo ni Lina, aksidenteng pumasok si Eduardo. Nag-uusap sila ng head ng shelter. Akala siguro nila ay walang tao. Nagmamadaling nagtago si Ara sa likod ng isang malaking cabinet ng mga file. Narinig niya ang boses ni Eduardo. Hindi na ito malumanay at puno ng simpatya. Malamig ito at may awtoridad. "Siguraduhin mong hindi sila makakaalis dito." Utos ni Eduardo sa head ng shelter. "Lalo na ang batang yan. Kailangan ko siyang manatiling galit kay Monteverde." "Pero Sir Eduardo, ang korte na po ang magdedesisyon niyo at..." "Ako ang magdedesisyon," putol ni Eduardo. "Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbabayad ng mga donasyon mo dito." Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Pagkatapos ay narinig niya itong may kausap sa telepono. Tumayo ito malapit sa bintana. Hindi kalayuan, sa pinagtataguan niya. "Oo, sigurado na yan," sabi ni Eduardo sa kausap. "Mapapabagsak na natin si Monteverde, tulad ng ginawa natin sa tatay ng batang yan noon. Isang maliit na ganti lang para sa pag-agaw niya sa kontrata ng San Miguel sa akin." Parang bombang sumabog ang mga salitang yon sa isipan ni Ara. Tulad ng ginawa natin sa tatay ng batang yan noon. Bigla niyang naalala ang mga kwento ng kanyang tatay. Isang malaking proyekto raw sana sa pabrika. Isang bagong makina. Pero biglang na-cancel. Ang sabi ng management, nalugi daw sila. Ang pagkaka-cancel na yon ang naging dahilan ng malawakang tanggalan. Hindi lang si Ricardo, may iba pa. Si Eduardo. Ang lahat ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang paglapit sa kanya ni Eduardo. Ang pagpuno nito sa isip niya ng galit laban kay Ricardo. Ang reklamo sa DSWD. Si Eduardo, ang may pakana ng lahat. Ginamit siya nito. Ginamit niya ang sakit at galit niya para sirain si Ricardo. At hindi lang iyon, sangkot din ito sa nangyari sa kanyang ama. Mas masahol pa ito kay Ricardo dahil si Ricardo, kahit nagkamali, ay nagpakita ng pagsisisi. Si Eduardo ay isang demonyo. Nanginig ang mga tuhod ni Ara. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay dumagan sa kanya. Pinaniwalaan niya ang maling tao. Ipinahamak niya ang nag-iisang taong tunay na tumulong sa kanila. Dahil sa galit niya, sa pride niya, itinulak niya palayo si Ricardo. At ngayon, si Ricardo ay nag-iisa laban sa isang ahas na siya mismo ang nagpapasok sa buhay nito. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang makausap si Ricardo. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahang lumabas si Ara. Tumingin siya
Sa paligid, walang bantay. Nagnakaw siya ng ilang barya mula sa donation box sa opisina. Tumakbo siya palabas ng shelter. Ang lamig ng gabi ay gumapang sa kanyang balat, pero hindi niya ito ininda. Hinanap niya ang pinakamalapit na payphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inihuhulog ang mga barya. Diniali-dian, gininaan niya ang numero ng cellphone ni Ricardo na naisaulo niya mula sa mga papeles sa mansyon. Nagring ito, 1, 2, 3. Sagutin mo. Pakiusap. Sagutin mo. Hello? Ang boses ni Ricardo sa kabilang linya ay pagod at walang buhay. Napaiyak si Ara. Sir Ricardo. Ara? Nasaan ka? Anong nangyari? Biglang nagbago ang tono nito, puno ng pag-aalala. Sir Ricardo. Tulong. Humihikbi niyang sabi. Nagkamali po ako. Si Eduardo po. Siya ang... Biglang may umagaw sa telepono mula sa kanyang kamay. Ang matabang bantay mula sa shelter. Hoy, anong ginagawa mo dito? Pakiusap. Kailangan ko lang makausap siya. Pagmamakaawa ni Ara. Halika dito. Kinaladkad siya ng bantay pabalik. Sir Ricardo, tulong. Kailangan ko kayong makausap. Iyon ang huling sigaw niya bago tuluyang naputol ang linya. Ang tawag ay naputol. Naiwan si Ricardo na hawak-hawak ang kanyang cellphone. Ang puso niya ay kumakarera. Ara! Ara! Walang sumasagot. Tanging ang dead air na lang sa kabilang linya. Pero sapat na ang kanyang narinig. Sir Ricardo, tulong. Nagkamali po ako. Si Eduardo po. Si Eduardo. Laging si Eduardo. Ang biglaang pagtawag ni Ara. Ang takot sa boses nito. Ang pagbanggit sa pangalan ni Eduardo. Ito ang huling piraso ng puzzle na bumuo sa larawan. Ang lahat ng nangyari, mula sa reklamo sa DSWD hanggang sa pag-leak ng Project Phoenix, lahat ay konektado. At ang sentro ng lahat ng ito ay si Eduardo Salcedo. Ang pagod at kawalan ng pag-asa na bumabalot kay Ricardo sa loob ng ilang linggo ay biglang napalitan ng isang matinding kuryente ng determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Alam niyang hindi siya basta-basta makakapasok sa shelter. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kinontak niya si Frank Robles. Frank, I need a favor, a big one. Hindi pwedeng dumaan sa legal na proseso. Sabi ni Ricardo. Ang boses ay kalmado, pero may bakal sa ilalim nito. Kailangan kong makausap si Ara. Tonight. Kinabukasan, isang sasakyan ang naghihintay kay Ricardo sa isang madilim na kanto. Ilang block mula sa shelter. Sa loob, kasama ni Frank, ay isang babaeng hindi pamilyar kay Ricardo. Ricardo, this is Miss Daza. Pagpapakilala ni Frank. Isa siyang private investigator. Dati siyang social worker. Alam niya ang pasikot-sikot sa mga lugar na tulad niyan. Tumango si Ricardo kay Miss Daza. May kontak ako sa loob. Sabi ni Miss Daza, isang guard na may malaking utang sa kasino. Para sa tamang halaga, magbubulag-bulagan siya sa loob ng 10 minuto. That's all the time you have. Sapat na yon. Ilang sandali pa, nakatanggap ng text si Miss Daza. Okay, sir. The back gate is open. Go now. Mabilis pero tahimik na kumilos si Ricardo. Pumasok siya sa likurang gate at dumiretso sa lugar na itinuro sa kanya. Isang maliit at tagong hardin sa likod ng dormitoryo. Ilang saglit lang, nakita niya si Ara na dahan-dahang lumalabas mula sa anino. Ang mukha nito ay namumutla sa liwanag ng buwan. Ang mga mata ay namumugto. Nang makita siya nito, hindi na nito napigilan ang sarili. Tumakbo ito at niyakap siya ng mahigpit. Sir Ricardo, patawad po. Humahagulgol niyang sabi sa dibdib ni Ricardo. Patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Naniwala po ako sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, may isang taong yumakap kay Ricardo. Sa isang saglit, natigilan siya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay
at niyakap din ito pabalik. Shh! It's okay. Alam ko na. Mahinang sabi niya. Humiwalay sa yakap si Ara at pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi po. Hindi po okay. Sir, si Eduardo? Siya po ang may pakana ng lahat. Narinig ko po siyang kausap ang head ng shelter. At narinig ko rin po siyang sinabi na may ginawa rin siya sa tatay noon. Kinumpirma nito ang lahat ng hinala ni Ricardo. Pero may isang bagay na bago. Ano ang sinabi niya tungkol sa tatay mo? Sinabi niya, mapapabagsak na natin si Monteverde tulad ng ginawa natin sa tatay ng batang niya noon. May binanggit din po siyang kontrata. San Miguel. Kontrata ng San Miguel. Naalala yon ni Ricardo. 6 na taon na ang nakalipas. Isang malaking kontrata para mag-supply ng bagong automation system. 2 kumpanya lang ang naglalaban hanggang sa huli. Monteverde Tech at Salcedo Industries. Napanalunan ito ni Ricardo. Ang kontratang yon ang isa sa mga nagpasimula ng mabilis na paglago ng kanyang kumpanya. At iyon din pala ang naging mitya ng paghihiganti ni Eduardo at ang naging dahilan ng pagkatanggal ng ama ni Ara. Hindi niya alam kung paano sinabutahin ni Eduardo ang operasyon ng pabrika noon, pero sigurado siyang may kinalaman ito. Ara, meron ka bang kahit anong alaala? Kahit anong bagay na naiwan ng tatay mo? Isang lumang notebook? Papeles? Nag-isip si Ara. Biglang nanlaki ang mga mata niya. Meron po. Yung lumang baul ni tatay. Bago po kami umalis ng probinsya, isinilid ko po lahat ng mahahalagang gamit doon. Pati yung mga lumang kwaderno niya kung saan niya sinusulat ang lahat. Itinago ko po yung baul sa kaibigan ni nanay sa Tondo bago kami mapadpad sa kalye. Isang sinag ng pag-asa. Kailangan nating makuha yon, sabi ni Ricardo. Sir, 10 minuto na po. Bulong ni Miss Daza mula sa dilim. Humarap si Ricardo kay Ara. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Wala na ang pader ng yelo. Wala na ang pagdududa. Ang naroon na lang ay isang kasunduan. Isang alyansa. Makinig ka, Ara. Mariing sabi ni Ricardo. Magtiwala ka sa akin. Huwag kang gagawa ng kahit anong mapapansin. Huwag mong ipahalata na alam mo na. Hayaan mo silang isipin na panalo na sila. Ako na ang bahala sa lahat. Kukunin kita at si Lina. Pangako yan. Tumango si Ara. Ang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Bumalik si Ricardo sa sasakyan. Ang isip ay tumatakbo na. Hindi na siya ang taong dihado. Ngayon, mayroon na siyang alas. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Frank, cancel all my appointments tomorrow. Magkita tayo sa Tondo unang-una sa umaga. At pagkatapos, huminga siya ng malalim. Ang apoy ng pakikipaglaban ay muling nag-aalab sa kanyang dibdib. May alas na tayo. Ihanda mo ang lahat para sa emergency board meeting bukas. Ang conference room ng Monteverde Tech ay puno ng tensyon. Ang hangin ay halos pwedeng hiwain sa sobrang bigat. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ang lahat ng miyembro ng Board of Directors. Sa kabisera, sa pwesto na dapat ay para kay Ricardo, nakaupo si Eduardo Salcedo, ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Gentlemen, simula ni Eduardo, ang boses ay puno ng huwad na pagkalungkot. Nalulungkot man ako sa sitwasyon ng ating CEO, Ricardo Monteverde. Kailangan nating unahin ang kapakanan ng kumpanya. Ang kanyang personal na mga problema ay nagdulot ng malaking pinsala sa ating reputasyon at pananalapi. Kaya naman, I am officially calling for a vote of no confidence. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Ito na, ang kudeta na matagal nang pinaplano ni Eduardo. Binuksan ni Ricardo ang pinto at pumasok. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Pasensya na at nalate ako.
Sabi niya, naglalakad papunta sa kanyang upuan. Eduardo, mukhang inagahan mo yata ang selebrasyon mo. Nanliit ang mga mata ni Eduardo. Ricardo, akala ko ay hindi ka darating. Hindi ko palalampasin ang party na ito, lalo na't ikaw ang bida. Sagot ni Ricardo. Umupo siya at inilapag ang isang manipis na folder sa mesa. Bago tayo magpatuloy sa butuhan, meron lang akong gustong ibahagi sa inyo. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. Alam nating lahat ang tungkol sa Project Phoenix at alam nating lahat na ang mga plano nito ay napunta sa kamay ng Salcedo Industries. Isang kapabayaan na nangyari sa ilalim ng iyong pamumuno, Ricardo. Sabat ni Eduardo. Tama ka, sabi ni Ricardo. Ikinagulat ng lahat. Isang kapabayaan. Ang kapabayaan kong pagkatiwalaan ng isang ahas sa loob ng sarili kong bakuran. Ibinukas niya ang folder. Sa loob nito ay ang isang luma at nanininilaw na kwaderno. POV. Ara nakatayo si Ara sa labas ng conference room sa tabi ni Attorney Frank Robles at dalawang unipormadong pulis. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero ang puso niya ay matatag. Para kay tatay, para kay nanay, para kay Lina. Naaalala niya ang nangyari kaninang umaga. Sinundo siya ni Ricardo at ni Frank mula sa tondo. Dala-dala ang lumang baul ng kanyang ama. Sa loob ng sasakyan, binuklat nila ang mga kwaderno. Nandoon lahat. Ang mga detalye ng araw-araw na operasyon sa planta. At sa mga huling pahina, bago ito matanggal, may mga entry na puno ng pag-aalala. Isang bagong supplier ng parts ang dumating. Pinilit ng management na gamitin. Mula sa Salcedo Industries, maraming depekto. Laging nasisira ang makina. Nireport ko sa head office pero walang nakikinig. Sabi nila, utos daw mula sa itaas. Bumagal ang produksyon, nalulugi ang planta, at sinisisi nila kami. Ito ang ebidensya, ang sabotahe. Si Eduardo ang sumira sa planta mula sa loob para masira ang reputasyon ni Ricardo at para makuha ang kontrata ng San Miguel noon. At inulit lang nito ang parehong taktika ngayon sa Project Phoenix. Handa ka na ba? Tanong sa kanya ni Attorney Robles. Tumango si Ara. Huminga ng malalim. POV, Ricardo Monteverde. Ang kwadernong ito, sabi ni Ricardo, itinuturo ang notebook sa mesa. Ay pag-aari ng isang Mateo Reyes, isa sa mga foreman na tinanggal ko 6 na taon na ang nakalipas dahil sa pagbaba ng produksyon sa ating planta sa Laguna. Ang mukha ni Eduardo Salcedo ay nagsimulang mamutla. Nakasulat dito, patuloy ni Ricardo, binubuklat ang mga pahina, kung paano niya paulit-ulit na inireport ang mga depektibong piyesa na nagmumula sa isang partikular na supplier. Isang supplier na pag-aari ng Salcedo Industries. Isang malakas na bulungan ang muling pumuno sa silid. Lahat ng mata ay nakatuon na ngayon kay Eduardo. Kasama sa report na ito, ang mga delivery receipts na may pirma ng isang certain Mr. David Lim, ang dating plant manager, na ngayon ay, surprise, isa ng vice president sa Salcedo Industries. Kalokohan yan! Gawa-gawa lang yan! Sigaw ni Eduardo, tumatayo. Talaga ba? Tanong ni Ricardo. Kung ganoon, bakit may mga bank records dito na nagpapakita ng regular na pagdeposito ng malalaking halaga sa account ni Mr. Lim mula sa isang shell corporation na nakatrace pabalik sa iyo, Eduardo? Inilabas ni Ricardo ang isa pang set ng mga dokumento, mga bank statements, at ipinakalat sa mesa. Si Eduardo ay namutla na parang isang patay. You sabotaged my company 6 years ago para makuha ang isang kontrata. At dahil doon, daan-daang tao ang nawalan ng trabaho, isang pamilya ang nasira. At ngayon, inulit mo ulit ito sa Project Phoenix gamit ang isang empleyado sa IT department na binayaran mo para i-leak ang data. Tumingin si Ricardo sa pinto. I think mayroon pang isang taong gustong magsalita. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ara.
Kasunod si Attorney Robles at ang dalawang pulis. POV, Ara. Lahat ng tingin ay nasa kanya. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Pero nang makita niya ang mukha ni Eduardo, ang pagkagulat, ang galit, ang takot, bigla siyang nakahanap ng lakas. Naglakad siya, papunta sa gitna. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Ako po si Ara Reyes. Anak po ako ni Mateo Reyes. Simula niya, ang boses ay nanginginig, pero malinaw. Ang lalaking nasa likod ng lahat ng ito, sabi niya, itinuturo si Eduardo, ay hindi lang sinira ang kumpanya ninyo. Sinira niya rin po ang pamilya ko. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang galit ko para sirain ang ang nag-iisang taong tumulong sa amin. Tumingin siya kay Ricardo. Sa mga mata nito, nakita niya ang pasasalamat. Lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Isa siyang manloloko at isang, tumigil ka. Sigaw ni Eduardo. Akmang susugurin si Ara. Pero bago pa ito makalapit, humarang na ang dalawang pulis. Mr. Eduardo Salcedo, sabi ng isang pulis, you are under arrest for corporate sabotage, bribery, and industrial espionage. Napatulala si Eduardo habang pinupusasan ang kanyang mga kamay. Habang dinadala siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay Ricardo. Hindi pa tayo tapos, Monteverde. Hindi pa. Nang maisara ang pinto, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Pagkatapos, isa sa mga board member ang tumayo at nagsimulang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Hanggang sa ang buong silid ay napuno ng palakpakan, lahat ay para kay Ricardo. Pero si Ricardo ay hindi sa kanila nakatingin. Nakatitig siya kay Ara. Lumapit ito sa kakanya. Sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa silid, ginawa ni Ricardo ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Salamat, Ara. Sabi nito, ang boses ay puno ng emosyon. Pagkatapos, lumingon ito sa pinto at sinabi ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Ara. Uwi na tayo. Pamilya. Ilang buwan na ang lumipas mula sa araw na yon sa conference room. Pero para kay Ara, ang mga alaala ay sariwa pa rin na parang kahapon lang. Ang pagkatalo sa mukha ni Eduardo Salcedo, ang tunog ng posas sa kanyang mga kamay, ang palakpakan ng mga tao, at higit sa lahat, ang mga salita ni Ricardo Monteverde. Uwi na tayo. Pamilya. Ang salitang pamilya ay hindi na tunog banyaga sa kanyang pandinig. Ito ay naging totoo. Naging kanila. Si Eduardo Salcedo ay nahaharap ngayon sa maraming kaso. Ang kanyang kumpanya ay bumagsak at ang kanyang pangalan ay nabahira ng kahihiyan. Ang hustisya, kahit na mabagal, ay dumating din para sa kanyang ama. Ang DSWD, matapos ang masusing investigasyon at sa tulong na rin ng testimonya ni Ara, ay mabilis na ibinigay ang full legal custody ni Ara at Lina kay Ricardo. Walang nang naging hadlang. Ang buhay sa mansyon ay nagbago. Ang dating malungkot at tahimik na mga pasilyo ay napuno na ng tawanan ni Lina. Ang amoy ng masarap na pagkain ay palaging nanunuot mula sa kusina. Ang mga pinto ay hindi na laging nakasara. Si Ricardo Monteverde ay nagbago rin. Ang dating lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng init. Mas madalas na siyang ngumingiti ngayon, lalo na kapag kalaro niya si Lina sa hardin. Maaga na siyang umuuwi mula sa opisina. Hindi na siya nagkukulong sa kanyang study. Naging isa siyang ama. Isang tunay na ama para sa kanila. Isang hapon, habang nagbabasa ng libro si Ara sa may bintana, nilapitan siya ni Ricardo. May dala itong isang sobre. Para sa'yo, sabi nito. Iniabot sa kanya. Binuksan ito ni Ara. Sa loob ay isang sulat. Isang acceptance letter mula sa isa sa mga pinakamagandang universidad sa Maynila. Kasama ang isang full scholarship grant na nakapangalan sa kanyang mga magulang, sina Mateo
at Linda Reyes. Para matupad mo ang pangarap mong maging guro, sabi ni Ricardo, umupo sa tabi niya. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Napatingin siya kay Ricardo. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat na hindi kayang isalarawan ng kahit anong salita. Salamat po. Iyon lang ang tanging niyang nasabi. Salamat po sa lahat. Huwag kang magpasalamat sa akin, Ara. Sabi ni Ricardo. Ang tingin ay malayo. Nakatanaw sa hardin kung saan masayang naghahabulan si Lina at ang bago nilang aso. Kayo ang dapat kong pasalamatan. Tumingin ito sa kanya at sa pagkakataong yon, nakikita ni Ara ang kaluluwa ng lalaki. Walang pader, walang takip. Kayong dalawa ni Lina, tinuruan ninyo akong mabuhay ulit. Ibinigay ninyo ulit ang kulay sa mundo ko. Kayo ang nagligtas sa akin. Hindi na napigilan ni Ara ang kanyang mga luha. Pero ngayon, hindi na ito luha ng pighati o galit. Ito ay luha ng kaligayahan at pag-unawa. Kinagabihan, ang kanilang hapunan ay simple lang. Silang tatlo lang sa malaking dining table, pero hindi na ito mukhang malaki at malungkot. Ang espasyo ay puno ng kwentuhan at halakhak. Pagkatapos kumain, naupo sila sa sala. Si Ricardo, na nakaupo sa paborito nitong armchair, ay nagbabasa ng isang fairy tale book para kay Lina na nakakalong sa kanya. Si Ara naman ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa paanan ng upuan, nakikinig sa malumanay na boses ni Ricardo. Ang eksena ay perpekto. Payapa. Naalala niya ang drawing ni Lina noon. Ang tatlong stick figures sa harap ng isang malaking bahay, magkakahawak kamay. Hindi na pala ito isang kasinungalingan. Ito na ang katotohanan nila. Nang makatulog na si Lina, maingat itong binuhat ni Ricardo. Sinundan siya ni Ara paakyat sa kwarto. Inihiga nila ang bata sa kama at kinumutan. Bago sila lumabas, napahinto si Ricardo sa tapat ng isang litrato na nakasabit sa dingding ng kwarto. Ito ang paboritong wedding picture ni na Elena at Marga. Tinitigan niya ito ng matagal. Ngumiti siya, isang ngangiti na puno ng kapayapaan at pagtanggap. Natagpuan ko na ulit ang dahilan para mabuhay. Bulong niya, sapat lang para marinig ni Ara. Salamat! Lumabas sila ng kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto. Sa pasilyo, sa ilalim ng malamlam na ilaw, tumingin si Ricardo kay Ara. Matulog ka na. May pasok ka pa bukas, future teacher. Ngumiti si Ara. Opo, Sir Ricardo. Ricardo na lang, sabi nito. O, Kuya Ricardo, kung gusto mo. Tumawa ng mahina si Ara. Sige po, Kuya Ricardo. Naghiwalay sila ng landas patungo sa kani-kanilang mga silid. Pero sa gabing iyon, alam ni Ara na hindi na sila kailanman tunay na mag-iisa. Natagpuan na nila ang kanilang tahanan. Isang tahanan na hindi binuo ng dugo o apelyido, kundi ng mga pira-pirasong pusong pinagtagpi-tagpi ng pag-asa, pagpapatawad, at ng hindi inaasahang pagmamahal. Isang tahanan na kanilang pinangarap.